ikaw, Jinara, Lani Siraka, at ikaw, Maricel Corpin, at ikaw, anak ni Maricel Corpin, naririnig ko yung mga boses ninyo. At inyong mga pangalan. Kung sino man yung tinatawag din na love at ga. Kung sino pa ba yan? Mami. Yung mga boses ninyo. Yung mga sarili ninyo, yung pagkababae niyo, galangin ninyo. Dahil yung iba dyan, lalo na yung kabusis ni Maricel Corpin, huwag ka magalit, Maricel, kasi baka ginamit lang yung boses mo. Nagsasalita talaga na luntoy man na do. Oh, diba? Nakakahiya yan. Binababoy mo na ang sarili mo. May karapatang kababaihan tayong ipinaglaban para hindi tayo mabastos, hindi mabalasubas. Kung kayo din mismo ang nagbalasubas sa sarili ninyo, diba? Itigil nyo na yan. Kung sino man kayo nang gagaya ng boses. Kayong mga nakabanggit ng pangalan, huwag kayong magalit kung bakit sikat kayo sa Ingram ko, napaka alinggungog kaya at pangit pakinggan yung sarili ninyo, binababoy ninyo. Yurakan mo ako. Sino, may iba pa. Yurakan mo ako. Ano, sarili mo, inaalok mo sa lalaki. Pangit yun, mali yun. Okay? Kung sino man kayo, kayong mga nabanggit na pangalan, huwag kayong magalit. Alamin nyo na lang kung sinong gumagamit sa inyong mga pangalan. Kung sinong gumagamit sa inyong sarili, sa inyong boses. Huwag nyo akong putakpihin dahil sikat kayo sa bulong sa Ingram. Hindi lang isa ang nakarinig, hindi lang ako lang. Naririnig ko rin sa babae, sa iba't ibang mga may Ingram. Umuungol pa talaga. Taon tumatawa lang. Diba? Mali yun. Yung babuyin mo ang sarili mo. Diba? Ang dami-dami nakakarinig. Mahiya ka naman. Kung kayong mga hindi umamin na may Ingram kayo, bulong sa Ingram, bahala kayo sa sarili ninyo. Pero wag kayong magsalita ng mali sa Ingram, sa bulong sa Ingram. Respetuhin ninyo ang sarili ninyo. Okay? Ikaw, Ma'am Lani Cayetano, kaya ikaw ang ilhang tinuturo. Huwag kang pumayag na sisiraan ka sa mga yan para sa pang-sariling interes. At huwag kang magalit sa akin dahil hindi naman ako ang naninira sa'yo. Okay? Kung sino man nagdala dyan sa bulong sa Ingram na yan, dapat i-control nyo din yung mga nagsasalita na huwag naman nilang bastusin ang sarili nila at bastusin nila ang bulong sa Ingram nila. Dahil maraming nakakarinig, pati sarili nila binababoy na nila. Okay? Nakita nyo ba akong nakapagbulungan, nakabastusan? Kung ano yung naririnig nyo sa akin, yun yung naririnig ko sa kanila. Sinusumay-sumay ko lang na dapat hindi na nila gagawin dahil pangit nga pakinggan. Diba? Mahiya naman tayo sa mga nakakarinig sa atin. Huwag nyo naman babuyin. Hindi ako nakipagbulungan para bastusin. Talagang sarili nyo pa talaga, inaalok nyo na yurakan mo ko. Nakakahiya yun. Okay? Kung hindi naman ikaw yan, kung nabanggit ko ang buong pangalan mo, huwag mo akong sisihin. Ipinaalalahan na lang kita na sikat ka sa bulong sa Ingram. Okay? Sino magpapaalam at magpapaalam sa inyo? Wala naman iba kundi lang ako. 'Di ba? Dahil ako lang yung kuyaba dito. Tinatawag din yung kuyaba. Kuyabang malaking tulong at mayroon kang natutunan. Huwag niyo akong bastusin at huwag niyo akong yurakan at pagkalulong. Dahil hindi ko kayo ipinagkalulong at niyurakan. At binabaliktad niyo pa talaga sa mga taong hindi nakakilala sa akin. Nagkalulong. Pag tumitig yan, nagkalulong pa naman yan. Tumitingin lang ako.
Hindi ako katulad sa inyo, marunong magkalulong at mangyura. Katulad ng, titigan mo lang yung isang gamit, na nagbago na ang itsura. Anong klaseng kapangyarihan na mayroon kayo? Gamitin nyo yan sa tama para maligtas ang inyong kaluluwa. Huwag nyo gamitin sa mali. Yung pabangong mabaho, kanino yan? Narinig ko kay Mitch daw yan galing. Sino ba si Mitch sa inyong buhay? Siya ba laging nagpapaala sa inyo? Kaya ikaw, Ma'am Sara, ikaw si BBM, patupad mo na yung sahod sa barangay. Nabilang nyo na ba kung magkano ang kinikita sa Kabansa Taong Bayan buwan-buwan? Ito ba'y sapat isahod sa mga empleyado sa barangay? Ang paalala ha, uulitin ko, ang lahat ng mga empleyado sa barangay, hindi 60 pataas ang edad. 60 pababa ang edad. Pagtungtong ng 60, retire na siya. Mayroon na siyang matatanggap na benefits. Okay? Kaya dapat bigyan natin sila ng insurance. Ikaltas natin sa sahod. Pero ang sahod nila minimum. Kasi dapat sana ang sahod nila is 1,000 na siguro ang isang buwan nila. Ay isang araw. 1,000 na isang buwan. So, gikaltasan ito ng is pag-ibig, hinuhulugan, at insurance, edi nagiging 600 na nga ang isang araw nila. 610. Depende sa kung magkano ang natitira sa hinuhulugang beneficiary. Sa oras na sila ay magtanda para may matatanggap silang pensyon na medyo malaki-laki naman. May natanggap silang is, may natanggap silang pag-ibig, may natanggap silang PhilHealth, may insurance sila, ganun. Pwede nilang ilulon ang insurance nila, diba? Sa hinulog na, dahil hinuhulog man nila yan. Halimbawa, nakahulog na sila ng 5 taon, 3 taon. So, depende kung magkano na yung naiuhulog nila, depende sa kinaltas natin sa kanilang sahod. Ang minimum talaga natin, mga empleyado sa gobyerno, private man o public, 1,000. Kaya nagiging 6,610 na lang yan, ang minimum ninyo. Kasi ikinaltas na yan sa lahat ng mga sahod ninyo, sa lahat ng mga binabayaran ninyo sa gobyerno. Para kayo ay magka-pensyon kayo. Sa oras ng kayo ay mag-60 at mag-retire na. Okay? So, yan ay alam nyo na kung sino ang hindi nagsasahod ng tama dyan, kung sino ang kapitan na hindi nagpasahod ng tama sa kanyang mga empleyado, pwede nyong i-report mga empleyado sa DOLE. Okay? May DOLE naman tayo para magtama sa mga sahod sa mga empleyado. Kung hindi kayo mag-report, edi siguro nagustuhan ninyo ang sahod ninyong volunteer, 'di ba? Mag-report kayo. Kasi sinabihan na public man o private, minimum ang sahod. 'Di ba? Bakit may volunteer tayo? Tapos pagdating pala doon sa listahan sa remittance, ang sinasahuran para ng volunteer, isa palang ganap na empleyado sa gobyerno. Maawa naman tayo sa taong empleyado natin. Kasi nasahuran natin na volunteer, tapos kayo ang kumuha sa sahod niya. At binaghati-hatihan na lang ninyo mga opisyalis. Mali yun, ha? Huwag niyong kimkimin, kunin ang sahod sa kapwa mo manggagawa. Dahil pareho-pareho kayo naghihirap, nagtatrabaho, nagising maaga. Okay? So, mayang umaga sa ating lahat, dapat alamin natin kung sino ang nagkamali at huwag natin isisi sa mga nagpapaalala sa atin. Okay? Alam ko kung sino ang sisihin ko sa oras ako ay tutulungan dito. Hindi kung sino, hindi si Lani Cayetano, hindi si Duterte, hindi si Sara, hindi si Alan, hindi kung sino-sinong mga empleyado sa gobyerno o nanungkulan. Kung hindi, yung asawa kong nag-abandona sa akin at saka yung kabit niya. Dahil alam ko
hindi ito mangyari kung hindi dahil sa kanila. Okay? Kaya na, hindi naman natin sila, wag din natin silang basta-basta, wag din natin silang pasakitan ng husto, kasi nagpasalamat din tayo sa kanila. Baka sila yung ginamit ni God para mapunta sa akin yung mga tungkulin sa gobyerno, para matugunan ang mga problema natin sa bawat isa sa atin, sa bawat bansa natin, kung ano mga problema natin. Kaya ginamit sila ni God. Huwag naman natin silang sisihin. Okay? So, kaya gusto ko makita ang aking mga anak na hiniram na hindi na binalik. Pero wala akong ibang sisihin kung bakit nangyari ito, kung hindi sila lang. Yung kabit ng aking asawa at saka ang asawa ko. Pero hindi ko sila sinisisi ng buong buo. Dahil baka ginamit nga sila ni God para mapunta sa akin yung obligasyon na inobliga ko ngayon. Wala naman pwedeng sisihin dito eh. Okay? Pwede naman ito natin matama na walang masasaktang tao. Diba? Ito, inoobliga ko ito. Dahil nga, pinaobliga sa akin. Hindi ko ito pinanghimasukan. Take note. Ako ang pinanghimasukan. Okay? So, hindi nyo rin ako masisisi kung bakit obligahin ko to. Kahit tawagin nyo akong baliw o kaadikan man yan, hindi man ako adik. Huwag lang akong tawagin na irresponsable sa mga tungkulin sa pangkalahatang na maraming nangangailangan nito. Okay? Kaya yan. Makikita nyo tong aking video. Galing ito sa 888. Dati kasi nagsusulat ako sa notebook na kasi nanghingi ako ng tulong. At narinig ko dati kasi sa Radyo 5 na kasi nga pa-eleksyon kasi yun. Pwede tayong magsulat sa notebook. Tapos tungkol sa mga tatakbo ng eleksyon. Eh parang nanalo ata ako noon. So na-approvean yung akin. Na-approvean yung akin. Una nagsulat ako sa notebook. Sunod sa note. Nabuli ako sa note kasi sulat daw ako ng sulat sa note. Ang haba-haba. Nabuli ako ni Rufino Lipata. Doon kasi ako nakatira. Nakita kasi yan ito. Minsan nga alisan niya ako ng saksakan sa charger eh. Binubuli niya akong baliw daw ako kasi nga sulat daw ako ng sulat sa note. Hindi naman daw nag-send. Wala naman daw akong friend. Ganon. Kaya nagawa ko ng paraan para mag-send yung aking mga sinusulat. Nagsulat ako sa 80808 sa Globe. Kaya binigyan ako sa Globe ng 88888 para doon na ako magsulat sa emergency emergency number sa gobyerno. Kaya doon ako nagsulat. Hanggang ngayon. Minsan-minsan lang ako nagsulat sa 8888. Kadalasan, gibidyo ko na lang para, kasi nga, masakit na rin yung kamay, yung parang giground din yung kamay ko, kasi dahil sa ingram, parang may ingram na rin yung kamay ko. Ginaground kasi nila yung cellphone para masaktan yung kamay ko. Kaya gibidyo ko na lang. Tapos pinopost ko sa Facebook, dito sa Facebook at saka sa YouTube. Ang YouTube ko, Marilo Boron at saka Federico Carani. Yung si Federico Carani, anak ko yun. Yung binansagan ko dati na batang hindi dapat tularan. Ayan, ngayon malaki na siya. Pero huwag natin sisihin kung bakit ano siya, huwag naman natin saktan. Kasi nga, siyempre, hindi naman niya magawa yun. Nandyan naman tayo para sa kanya. Hindi naman magawa niya mali. Kung nandyan, binabantayan natin siya. So, kapag bibili siya ng ayaw natin, pwede naman natin sabihin na huwag niyong bigyan, diba? Yan ang dapat natin gawin. So, magtulungan lang tayo, huwag natin saktan ng isa't isa sa atin. Isipin natin kung bakit nangyari ito. Okay? Ako ayaw ko nang masasaktan eh. Ayaw ko naman yung may masasaktan eh. Katulad na lang ng tukang. Yung narinig kung sino ba yung mitsago na yan. Tukhangin nyo na yan. Kaya pinigilan natin yun, di ba? Kasi marami nang namamatay. Ang sabi ko, na lang, tuldukan na lang yung tukhang. Tuldukan, kasi si Bato daw nagpatupad niyan. Marami nang mamatay. Di nagkasala din tayo. Di ba? Hindi naman kasalanan sa mga naadik kung bakit
na-addict sila. Nasa atin, nasa mga nanungkulan niya noon, kung bakit nagalaganap ng mga ng sabu sa bansa natin. Dahil mga responsable naman tayo ngayon, tuldukan natin yung droga para hindi na malulung yung mga kabataan na hindi nakakatikim nito. Okay? Dahil alam naman natin mali. Ayan. May umaga sa ating lahat. Ayan ang apo ko si Trixie. Kamukha ko ba? Kamukha ko ata, no? Maganda pa yung bata kasi akin. Smile nga, be. Hello. Hello. Hi. Magtino kayo. Ito nga. Makeup ko.